Sa previous episode, nalaman natin na isang mahinang bata at palagi pang binubuli ang lalaking si Ragna. Sinasabihan siyang malas dahil sa rason na kung saan siya pumupunta ay palaging may mga sakuna ang nangyayari gaya na lang ng pagsasalakay ng mga dragon. Buti na lang at nakilala niya ang isang batang babae na si Lina. Tinanggap siya nito ng buo at isinama pa siya sa kanyang grupo na kung saan ang batang ito ang naging pangunahing tagapagtanggol ni Ragna, sa panahong mapupunta siya sa kapahamakan. Pero dumating ang panahon na na-awaken na ni Ragna ang kanyang tinatagong kapangyarihan, at dahil dito madali na lang niyang pinapatay ang mga naglalakihang mga dragon. Samantala, nakikita natin ang isang chef na humihingi ng paumanhin sa isang malaking lalaki na tinatawag na Panginoon. Ipinaliwanag ng chef na inihanda na niya ang tupa na niluto sa loob ng pie crust at sinabi ng Panginoon na pagod na siyang maghintay at humiling na dalhin sa katulong ang kanyang pagkain. Nagulat ang katulong at lumapit sa Panginoon habang ito'y nanginginig, pero hindi ito naging hadlang para iabot ang pagkain at tumawa ng malakas ang Panginoon habang tinitikman ang pagkain. Halatang kabado ang chef at mga katulong pero hindi sila makalabas sa lugar. Matapos tikman, ngumiti ng malaki ang Panginoon at sinabing masarap ito at binanggit niya ang mga kombinasyon ng lasa na nagpasaya sa chef, ngunit sinabi ng Panginoon na mas masarap pa rin ang chef kaysa sa pagkain. Natakot ang chef at biglang nagbago ang anyo ng Panginoon sa isang malaking halimaw at pagkalipas ng ilang saglit, nilamon ito ng halimaw habang nanunood ang mga katulong sa takot at nahuli ng malaking halimaw ang dalawa at iniwan ang isa. Nilamon din ng halimaw ang dalawang ito sa isang malaking kagat, natatakot habang pinagmamasdan ng huling katulong at alam niya na hindi siya makakatakas at agad na lumapit sa kanya ang halimaw. At sinabi na ang kanyang Diyos ay nag-utos na wasakin ang sangkatauhan kaya may pahintulot siyang kainin ang bawat tao sa bansang iyon. Ipinakita ng halimaw sa babae ang kanyang tunay na anyo at sumigaw sa takot ang katulong, pero masyado nang huli at samantalang sa pangunahing lungsod, nakikita natin si Sykes na mabilis na tumatakbo sa mga kalsada. Pinuputol niya ang mga sanga ng puno na kanyang nakikita na gumagalaw at napansin niya na naging yelo ang puno. Napagtanto niya na malamang ang dragon ang nasa likod nito kaso naalala niya na hindi sumasalakay ang mga dragon kapag may araw, pero hindi iyon ang nangyayari ngayon. Sunod ay nakikita natin si Lina na nagtatanggal ng ilang mga puno at napatumba na niya ang 10, pero parang walang katapusan at bigla niyang narinig ang isang pagsabog sa kalapit na kalsada, pero itinoon niya ang kanyang pansin kay Ragna dahil ito ay nasilo ng ilang sanga. Dali-dali siyang tumakbo para iligtas si Ragna kaso biglang inatake si Lina ng mga sanga, nadama ni Ragna ang panganib kay Lina, nagising siya mula sa pagkakatulog at tinawag ang pangalan ni Lina habang nilalabas ang kanyang kapangyarihan. Ang lakas ni Ragna ay napakalakas at pati ang halimaw na Panginoon na nakita natin kanina, ay napansin ang kanyang presensya at nakita natin na lahat ng sanga sa lugar ay natigil dahil sa kapangyarihan ni Ragna. Nakatayo siya sa tuktok ng isang gusali. Nalilito sa nangyari at tumingin siya sa lungsod at napansin na masyadong malapit ang kagubatan sa lungsod, biglang nawala si Ragna at tumakbo papunta sa lokasyon pero sinusundan siya ni Lina. Ginamit ni Ragna ang mga gusali para tumalon at para bumilis ang kanyang takbo, naiwan ni Lina si Ragna subalit sinusubukan ni Ragna na maunawaan kung paano siya nakatulog, nagreklamo siya sa sarili na naging sobrang kampante siya matapos niya na mailigtas si Lina at nawala sa kanyang bantay. Alam niyang hindi pa natatapos ang panganib at hindi niya mapapatawad ang sarili sa nangyari, binilisan niya ang takbo hanggang sa makaharap ang halimaw mula kanina, binanggit ng halimaw na sa kanya ang lugar na iyon kaso hindi siya pinansin ni Ragna at sinipa ito sa mukha. Bumalibag ang halimaw at ang katulong na buhay pa, ay nalilito sa nangyari subalit na natili si Ragna at ipinaliwanag ang kanyang sumpa na kung may lalapit sa kanya, sila ay magiging biktima ng mga dragon at lalo na dahil nakita niya ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Iniisip niya kung paano niya ito maiiwasan at napagtanto na ang tanging solusyon ay ang patayin ang bawat dragon, ibinunyag niya ang kanyang nakakapinsalang aura at ipinangako na pupuksin niya ang bawat dragon gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, may pagdududa pa rin siya dahil nabigo rin ang kanyang future self at tinanong siya ng katulong kung ayos lang siya at doon ay bumalik siya sa realidad. Tinanong niya ito kung bakit siya nandoon ngunit hindi alam ng katulong kung paano ipapaliwanag. Iniisip ni Ragna na nandoon ito upang hanapin siya, kaso nalito ang katulong at di pinansin ni Ragna ang sagot at sinabing siya ang sumagip sa kanya noong huli nilang pagkikita, binanggit niya na pupuksain niya ang bawat dragon at hinihiling sa katulong na tulungan siya.
Ang tawag niya sa katulong ay Crimson kaso nalito ito, at sinabi ng katulong na mali siya dahil siya ay si Elise at hindi Elisa, at binanggit pa ni Ragna ang kanyang buong pangalan bago pa man matapos ito at ibinahagi ang kanyang nakaraang buhay. Lumilitaw na ang katulong ay isang 14 na taong gulang na batang lalaki mula sa isang farming village. Ang bahay ng kanyang amo ay inatake ng dragon at siya ay nawala, subalit iyon ay kwento lamang na sinabi niya sa hinaharap. Ipinahayag ng katulong na nalito siya dahil ang kanyang pangalan ay Elise at hindi Elisa. Matindi ang pagkadiin ni Ragna na siya ay si Crimson, ang Dragon Monarch at siya ay unang binhi ng Winged Monarch. Ibinunyag ni Ragna na siya ay dating progenitor ng dugo at ng pakpak at isang traidor sa mga dragon dahil sinubukan niyang patayin ang Dragon Monarch. Pinaliwanag ni Ragna na siya ay kumonekta sa hinaharap at sa kasalukuyan at inilipat ang kapangyarihan ng kanyang hinaharap na sarili sa kanyang kasalukuyang bersyon. Ang layunin ni Crimson ay patayin ang bawat dragon, kabilang ang kanyang sarili at gayunpaman, hindi niya alam kung bakit nais ni Crimson na gawin iyon. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabi kay Elise na gamitin siya dahil pareho silang nagnanais na mapuksa ang mga dragon. Ipinaliwanag niya na hindi na kumpleto ng kanilang hinaharap na mga sarili ang misyon, pero iba na ngayon. Iniabot ni Elise ang kanyang kamay pero biglang sinampal si Ragna sa mukha. Nalito si Ragna pero umiyak si Elise dahil sa hindi lang siya tinawag na lalaki, kundi tinawag din siyang dragon at lalo pang nalito si Ragna pero dumating doon si Lina. Binanggit ni Lina na sobrang bilis ni Ragna at tinanong kung natapos na niya ang mga dragon, biglang lumitaw ang isa pang halimaw at ito'y nainis dahil sa sinipa siya kanina, inangkin niyang siya ay ikawalong binhi ng mga dragon at inatake si Ragna na may pangakong kakainin siya. Tinawag ni Ragna ang isang kakaibang bola at itinapon ito sa bibig ng halimaw, mabilis siyang tumakbo palayo habang hawak si Lina at sumabog ang halimaw mula sa loob. Nakita natin si Elise na pinagmamasdan si Ragna at nagtatago dahil sa marahil nagsisinungaling siya kanina. Binitawan ni Ragna si Lina at sinabi ni Leon na naging malakas si Ragna tulad ng nasabi niya, binanggit niya na hindi niya inaasahan itong maging ganito kabilis pero inaasahan pa rin niya ito na mangyayari. Dagdag pa ni Lina na mahirap para sa kanya na habulin ito pero umalis lang si Ragna. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Lina at inutusan itong dalhin ang mga tao sa bayan palabas at tumawid sa hangganan. Tinanong ni Lina ang tungkol sa kanya pero sinabi lang ni Ragna na kailangan niyang manatili at asikasuhin ang ilang bagay kaso lang ayaw umalis ni Lina, dahil gusto niyang manatili kasama siya at sinubukan siyang i-convince ni Ragna na umalis dahil magiging delikado, pero agad na sinabi ni Leon na sila ay mga dragon hunter kaya dapat sanay na sila. Tinanong niya si Ragna kung bakit ito nag-aalala at binanggit nito na kailangan lamang nilang magtrabaho ng hiwalay ng pansamantala, pero sumigaw si Lina at sinabing dapat gawin ni Ragna ang utos niya. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin kay Ragna dahil sa sumigaw siya subalit na pagtanto ni Ragna na ito ang unang pagkakataon na nawala ng pasensya si Lina. Laging nakikita ni Ragna si Lina bilang isang matatag, mahinahon at alam ang tama. Pero palaging nalilimutan niyang isa lamang siyang 12 taong gulang na bata. Sinisisi niya ang sarili dahil sa pagiging mahina at kaawa-awa dahil napilitan si Leon na maging mas matatag kaysa sa kanya, natauhan si Ragna at upang matupad ang kanyang layunin na protektahan si Lina, hindi na siya maaaring maging mahina. Mahinahon niyang tinawag ang pangalan ni Lina at tinanong kung naaalala ba nito ang kanilang unang pagkikita. Naalala ni Lina ang unang salita na ibinigay niya kay Ragna at binanggit ni Ragna na ipinangako ni Lina na ililigtas siya. Sinabi niya kay Lina na masaya siya na nakilala ito pero hindi na sila maaaring maging magkasama pa. Nanginginig ang mga mata ni Lina dahil sa ayaw niyang mawala sa tabi ni Ragna at tiningnan siya ni Ragna ng may malamig na tingin at tinawag siyang mahina at dahil doon, mamamatay siya kung magkakasama pa sila. Napaiyak doon si Lina pero bigla siyang nagalit at sinubukan na putulin ang leeg ni Ragna. Kaso naharang ni Ragna ang espada gamit lamang ang isang daliri at bumalibag ito sa sahig. Doon ay sinabi ni Ragna ang salitang goodbye, bigla itong nawala at pagkatapos ng ilang oras, gumising si Lina at nandoon na si Sykes at ito'y nalito kung bakit bitbit siya ni Sykes at doon ay pinapaliwanag lang nito na aalis na sila sa bansa dahil iyon lamang ang paraan, upang mabuhay at ito'y ayon kay Ragna. Tinanong niya si Lina kung ano ang nangyari sa kanila ni Ragna, pero hindi sumagot si Lina at simula noon ay naalala ni Lina ang mga sandaling pinagsamahan nila, at naalala niya yung oras na binanggit niya kay Ragna na natukoy niya ang kanyang pangarap matapos hawakan ang isang espada. Pagkatapos nito,
Tinanong niya si Ragna tungkol sa kanyang pangarap pero noon, binanggit lang ni Ragna na nais niya lamang na maging sa tabi ni Lina at matapos ang alaalang iyon, nagsimula ng umiyak si Lina. Ipinaliwanag niya na talagang sinusubukan niyang patayin si Ragna. Kaso lang sa ginawa niyang iyon ay napagtanto niya na mayroon na itong ultimate na lakas na nais niyang magkaroon at alam niyang hindi niya kaya patayin si Ragna, pero hindi niya maintindihan kung bakit iniwan siya ni Ragna. Samantalang si Ragna ay pinapanood sila mula sa malayo nang bigla siyang lapitan ni Elise at tinanong niya kung okay lang ba iwan si Lina, ngunit sinabi ni Ragna na okay lang siya. Humarap si Ragna, umiiyak din at ipinaliwanag na maaari lamang siyang maging kasama ang mga tao na hindi niya iniintindi dahil mamamatay lamang sila. Sinabi ni Elise na babalik siya sa kanyang tahanan pero tawag pa rin sa kanya ni Ragna ay Crimson. Sinabi niya kung siya ay isang dragon, mamamatay siya sa ilalim ng sikat ng araw at di ito pinansin ni Ragna at ipinaliwanag na ang kanyang Dragon Monarch powers ay nakaharang at halos hindi siya makagamit ng anumang lakas ng dragon, pero wala na rin siyang kahinaan. Binaliwala siya ni Elise at nagpaalam ng may pahiwatig na isa lamang siyang simpleng babae at direkta na sinabi ni Ragna sa kanya, na maaari siyang magpalit ng kasarian at edad kung gusto niya kaso tinanggi ito ni Elise at umalis. Iniisip ni Ragna kung paano siya magtitiwala kay Elise at naalala niya ang mga salita ni Crimson mula sa kanyang hinaharap na sarili na hindi agad siya pagtitiwalaan ni Crimson, bigla siyang lumapit kay Elise at binanggit niya na alam niya kung paano magbasa at magsulat. Patuloy siyang nagpaliwanag sa lahat at kaya niya itong gawin, lalo na dahil ginawa niya ito para kay Lina at kitang-kita ang kalituhan sa mukha ni Elise, kaso patuloy lang si Ragna at tinanong siya ni Elise kung bakit niya sinasabi ang mga walang kwentang bagay na ito. Subalit patuloy lang si Ragna sa pagpapaliwanag na lahat ng ginawa niya para kay Lina ay gagawin rin niya para kay Elise at dahil doon, dapat silang magsanib puwersa at patayin ang mga dragon. Muling tumanggi si Elise kaso bigla ang nahulog si Ragna at naguluhan ang babae at tinignan siya. Napansin niya na mataas ang lagnat ni Ragna at tinanong kung nawalan ba ito ng malay bago siya inalayan. Sunod na nakita natin ang Ragna mula sa hinaharap na madaling winasak ang isang dragon. Bigla ang lumitaw si Crimson at sinabing humanga siya na naging napakalakas ng isang tao na ito at tinanong ng matandang Ragna kung sino siya at nang ipakilala ni Crimson ang sarili, sinipa ni Ragna ang itaas na katawan nito, ano pat winasak ito. Lumitaw ang isa pang bersyon ni Crimson mula sa likod ng matandang Ragna na nagsasabing nais niya na makipagkasundo, gusto niyang sumama si Ragna sa kanya upang patayin ang lahat ng mga dragon, pero pinutol ng matandang Ragna ang ulo nito. Sa huli ay ang tunay na bersyon ni Crimson at sinabing maari niyang ituro kay Ragna kung paano gamitin ang tunay niyang kapangyarihan, at biglang nagising si Ragna sa harap ng apoy na ginawa ni Elise. Ipinaliwanag ni Elise na hindi niya maiwanan ang lalaki na nagligtas sa kanya at naguluhan si Ragna. Napansin niyang nakatulog siya at iniisip kung hindi pa sanay ang kanyang katawan sa kanyang kapangyarihan. Tinanong niya si Crimson tungkol dito pero sumagot si Elise na hindi siya si Crimson. Tinanong niya kung totoo ba ang sinabi ng dragon tungkol sa pagwasak sa kaharian at kinumpirma ito ni Ragna at ipinaliwanag na iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang manghuli ng mga dragon ngayon. Ngunit una, kailangan niyang patayin ang Winged Monarch na namumuno sa kanila. Tinanong siya ni Elise kung nagbibiro ba siya, ngunit sinabi lang ni Ragna na nagawa na ito ng kanilang hinaharap na mga sarili 20 taon mula ngayon. Ngunit gagawin nila ito ng mas mabilis ngayon dahil nakilala na nila si Elise. At ipinahayag ni Elise ang pagdadalawang isip kung paano nalalaman ni Ragna ang totoong pagkatao niya bilang si Crimson. Nagtataka siya sa mga hinaharap na sarili na binabanggit ni Ragna dahil sa hindi pa ito nangyayari dati at bagaman, natutuwa si Crimson at pinag-aralan niya ang katawan ni Ragna habang natutulog at nalaman niya ang dalawang bagay. Una, ang katawan ni Ragna ay pinagsanib ng pilak na espada at pangalawa, mataas ang potensyal niya at nagsimulang magpakita si Crimson ng mga makukulit na pag-iisip kung paano nais niyang subukan ang bagong paraan ng pagpatay sa mga dragon. Sa pag-iisip niya, nakadama siya ng labis na excitement na hindi niya naramdaman noon at tinignan ulit ni Elise si Ragna, subalit napansin nila na may mga dragon sa kalapit na lugar at nakikita nila na papunta ang mga dragon sa lugar ni Lina at agad na dinala ni Ragna si Elise. Tumatakbo siya habang daladala si Elise at tinanong kung may utos si Crimson. Naguluhan si Elise ngunit sinabi ni Ragna na susundin niya ang anumang utos ni Crimson at napansin ni Crimson ang sitwasyon at sinabing wasakin ang mga dragon.
Mas mabilis pang tumakbo si Ragna at lumukso sa ere, sinipa niya ang isa sa mga dragon na nagdulot ng pagkapansin ng iba at doon ay naglabas siya ng kanyang aura at lumikha ng maraming espada sa paligid niya. Sinubukan ng mga dragon na atakihin si Ragna isa-isa kaso ginamit ni Ragna ang mga espada upang saksakin sila at gawing hindi makagalaw. Kinuha ni Crimson ang isa sa mga espada upang pag-aralan ito. Maganda ang pagkagawa ng mga espada pero sa isang hipo lamang, napatigil nito ang isang dragon at naisip niya na sapat ang kapangyarihan nito upang patayin ang mga superior dragons. Itinuring ni Crimson ang kapangyarihan ni Ragna bilang isang bagay na hindi dapat mayroon ang sinuman at bagaman, inisip niya na kung maaari niyang kontrolin ang isang hukbo na gumagamit ng mga espada na ito, maaari siyang gumawa ng malalim na pinsala. Biglang nagsuka si Crimson at pinagtagpi-tagpi niya ang suka at napagtanto ni Ragna na may slime si Crimson sa tiyan nang makita niya itong lumakad sa gilid niya. Nagdesisyon si Crimson na ipakita ang kanyang totoong anyo at sinabi sa mga dragon na mamatay. Tinunaw ng slime ang mga dragon at tiningnan si Ragna at pumayag si Crimson na magsanib puwersa kay Ragna sa ilalim ng isang kondisyon, kailangan niyang inumin ang isang espesyal na lason na magiging aktibo lamang kung susubukan niyang traidorin siya. Pinagpatuloy ni Crimson ang mahabang paliwanag ngunit uminom agad dito si Ragna, at naguluhan si Crimson at tinanong kung bakit ito ginawa ni Ragna ng mabilis at sumagot si Ragna na kailangan niyang protektahan ang lahat ng bagay, at itinadhana na siyang mawala kaya kailangan niyang patayin ang lahat ng mga dragon upang siguraduhing mangyayari ito. Gumamit si Crimson ng mga buto ng dragon upang gumawa ng malaking trono at sinabing patayin nila ang Dragon God at hulihin ang bawat dragon. At dito na rin natatapos ang pangalawang episode ng bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang pangatlong episode.